Technology Montejo. Thank you, Edwin. Mga kasama ko sa DOST at PICARD, mga kaibigan sa media, our valued farmers group, mga entrepreneurs, overseas Filipino workers, retirees, whom I regard all as potential entrepreneurs, investors, co-workers in the National Agriculture, Aquatic, and Natural Resource and Development Network, and kasama ko sa gobyerno, magandang hapon po. The Philippine Council for Agriculture, Aquatic, and Natural Resource Research and Development of the Department of Science and Technology welcomes you to the first Agri-Aqua Day na pinangalanan One-tastic Agri-na Aqua Pa. Dahil po sa ating gawin natin sa araw na ito ay nakatuon sa ating pagnanais na makatapaglingkod at mag-ingat ang buhay ng bawat Pilipino na kinakatawan ni Juan de la Cruz. Ang unang Agri-Aqua Day ay binigyan po natin ng temang Matalinong Juan, aasenso sa agrikultura at pangingisda. Talakayin po natin ngayong araw ang mga piling paksa sa kumakatawa sa pagnanais ng DOST PICARD na makapaglingkod kay Juan, gaya ng smart farming para sa palay at mais, hydroponics, aquaponics, at snap hydroponics, oral vaccine sa tilapia, quick detection para sa sakit ng hipon at baboy, mga matibay na pananim na lakatan, coco sugar, AI sa kambing. Niyayaan ko po kayo na dumalaw po sa aming mga display or booth. Nakaka-excite po sa aming mga science and technology, yung mga output o coming output po namin. Kamukha po doon sa shrimps. Dati po, ang industry po nito ay tinamaan po ng white spots. Halos nawala po yung ating industry. Meron kami po programa sa shrimp na nag-a-address po nito. Nagiging disease resistant po sa white spots. Mas maganda pang balita po ay kung dati lang po sa pamagitan po ng biofloc, ang yield po dati assuming na lang 1 ton per hectare. Nung una po target ng ating mga scientists ay maging 10 tons per hectare. Ngayon po, kumpiyansa po sila na maging 40 tons per hectare. Ibig po sabihin, 4,000% po ang possible na magiging yield po dahil pa doon sa teknolohiyang biofloc. Itong biofloc po na ito ay closed system. Ibig sabihin, hindi po tayo nakatapon ng tubig. Gumagamit po ito ng bakterya para lang malinis yung tubig, makontrol yung tubig, at part of the bacteria po ay yung din ang kinakain po ng ating shrimps. Meaning, nababawasan po ang kailangan yung feed. Ibig sabihin, mas marami na kayong ma-harvest, babawasan pa po yung pinapakain nyo. At ito po ay disease resistant po sa white spot. Sana po, lalawin nyo po yung aming papakita po. At ready na po ito i-roll out sa middle of next year. Next year, ready na po ma-adapt nyo. Kanina sinasabi ni Dr. Pat, yung mga milyonaryong magsasaka. Dati po nagkukumpute po ako ng konti. Yung 1 hectare po at today's prices, pag-ano po kayo, mag-harvest ng 10 million. Simplified arithmetic lang po ako, no, ha? Pero hindi na po ordinaryo magsasaka. Mga milyonaryo na talaga pwede po talaga mag-milyonaryo po sa pagsasaka dahil sa teknolohiya. Ngayon makikita nyo rin po yung tilapia namin. Ang inahabol namin sa tilapia po, maging, I don't know the exact number, ha? Pero productivity tayo, pataasan po ng yield. Baka 200%. Paka-check na lang po, 200%, pero gusto natin bumaba po yung pinapakain nyo po. Alam na lang nyo po lahat yun, yung feed conversion. Paano po natin ma-improve ang feed conversion para may laban naman tayo sa ating mga karating lugar. Pakatlo po, hindi lang feed conversion, paano po mabababa ang feeds para lumaki po at kita po ng mga ating mga magsasaka na papasok po sa tilapia farming o bangus
bangus. Meron din po tayong mga magiging output. Yung tilapia po, lahat po ng tilapia na magiging output namin ay ready na po for roll out next year. Yung bangus po, baka after 1 year pa po. Pero lahat po ito ay, ang direction po ay para lumaki ang kita ng ating mga magsasaka. Nabanggit po yung kaninang banana, mayroon kami dyan na tinamaan po na tayo ng fusarium. Meron dyan mga disease resistant po ng mga varieties para sa fusarium. Marami po sa ating mga nasa seaweeds. Dati po number 1 tayo, gusto natin maging number 1 ulit sa seaweeds sa pamagitan ng better planting materials. Papunta po tayo, gagamit po tayo lang ng DNA. Pinaka-advance po ito. Ito na po yung cutting-edge technology po para maghanap tayo ng quality planting materials o quality fingerlings. Ginagamit po natin ito sa shrimp, tilapia, bangus. Pwede ito tingnan po yung rice namin. Gusto natin makapag-develop po, mag-adapt ng mga transplanter na pwede natin attach sa ating mga hand tractors, pati po harvester. Inaasahan po natin na pinibilisan po natin, matapos po natin ito next year. Meron din kami dyan para sa coffee, abaka, saka sa abaka na resistant po sa Banji disease. Ngayong araw po is a token of the Council commitment po of recognizing the importance of working towards more efficient and reliable services, particularly farming and rural enterprise development. Inahamon, pare-pareho tayo po, kailangan po natin maging world class. Ang pagtrabaho po ng DOSTP card ay makatuklas po ng kaalaman at tools para makatulong po sa magsasaka para kayo mag-improve po ng productivity nyo para ma-enhance po yung productivity po. These are vital in achieving agricultural productivity, ensuring food security, and more adequate, equitable economic growth. It features and promotes smart technology and innovation made available through the efforts of the ART-10. Considered as world-class effort ready for rollout with data of cost benefit, this technology will be presented by our expert and farmer adopters of what we call magsasaka scientista. We hope that listening to our experts will increase appreciation and awareness for science and technology as an essential engine for economic growth through agriculture. We also hope that this activity will be able to help in creating business enterprise opportunities in order to improve the lives of the many Hawaiians, especially those in the countryside.